Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nag-share po ako ng aking mga experience about sa paglulon ko sa PGH, sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land base, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang comment ni Kabayan What if girl? Shoutout sa iyo kabayan. Nag-comment siya sa previous ko na video at ito yung tanong niya sa akin. From the ma'am. 2 months pa lang po ako ma'am. Paano po ibabalik po ba ako sa agency kung sasabihin ko sa amo ko na di ko na kaya magtrabaho? Dahil sa CS po ako at 3 bahay din po ang nililinisan ko. Bahay ng asawa kung saan nagaganap ang party, at mga bisitang lalaki at bahay ng anak niya, pero wala pong nakatira doon. At minsan, tinatawag pa ako sa bahay din ng isa pang anak ng amo ko na mag-alaga ng mga bata. Makakauwi po ba ako ng Pilipinas? Salamat po. So, ang sagot ko sa tanong mo kabayan, 2 months ka pa lang sa amo mo. Kapag magtatrabaho tayo dito sa ibang bansa as OFW land base, may provision period ang agency. 3 months yun kabayan. Kapag na-deploy ka na sa amo mo, kapag nagtrabaho ka na sa amo mo kabayan, mag-observe ka hanggang 3 months. Kung maganda ang trato sa iyo na iyong employer, pinapakain ka ng maayos, sinasahuran ka on time, at may oras ka ng pahinga at hindi ka overwork, pwede kang mag-stay sa employer mo kabayan. Pero kung may problema ang iyong employer, tulad ng comments mo, tulad ng sinabi mo sa tanong mo sa akin na naglilinis ka ng maraming bahay at nag-aalaga ka ng mga bata sa anak ng employer mo. Ang sagot ko dito kabayan, pwede kang mag-refuse to work. Kapag na-overwork ka na sa trabaho mo dahil sa dami ng bahay na nililinisan mo kabayan, bawal yun kabayan. Pwede kang mag-refuse to work, balik ka sa agency. Pwede kang magsabi sa employer mo na hindi mo kaya yung trabaho dahil marami ang nililinisan mong bahay at mag-aalaga ka pa ng bata, tapos cesarean ka pa, kaya hindi kaya ng katawan mo ang trabaho. Bawal kasi yun kabayan na maglinis tayo ng maraming bahay kahit anak pa yun ng employer mo, kahit kamag-anak ng employer mo, bawal yun kabayan na uutusan ka nila. Magtatrabaho ka lang sa employer mo mismo. Kung sino yung nakasulat sa kontrata na employer mo kabayan, doon ka lang din magtatrabaho. Isang bahay lang kabayan. Dapat bago ka pumirma sa iyong kontrata, binasa mo muna ng maigi, inalam mo kung ano yung responsibilidad mo at obligasyon mo pagdating mo dito sa ibang bansa, kung kanino ka dapat magtrabaho, dapat inalam mo kabayan. Binasa mo ng maigi yung kontrata at inintindi mo para alam mo yung karapatan mo. Pagdating mo dito sa ibang bansa, pwede kang mag-complain. Kung halimbawa hindi sila sumunod sa kontrata, pwede kang mag-complain sa amo mo. Kausapin mo yung amo mong babae at magsabi ka na gusto mong bumalik sa agency dahil hindi mo kaya ang trabaho. So, kausapin mo yung amo mong babae kabayan. Huwag kang dumiretso sa amo mong lalaki. Dapat sa amo mong babae ka muna, kausapin mo siya at i-explain mo kung ano yung ayaw mo. Kung bakit ka mag-refuse to work. May provision period ang agency kabayan na binibigay sa mga OFW land base. Dahil dito sa Middle East, karamihan talaga. Ganyan ang senaryo ng isang kasambahay. Hindi lang ikaw ang nakaka-experience niyan kabayan, marami. Kaya ang sagot ko sa tanong mo kabayan, dapat
kausapin mo yung amo mong babae at magpabalik ka sa agency. So, pwede kang mag-refuse to work kung halimbawa overwork ka na sa trabaho tulad ng sinabi mo sa comments mo sa previous ko na video. Huwag kang mahiya kabayan or huwag kang matakot kabayan na magsabi sa employer mong babae. Kausapin mo siya na hindi mo na kaya ang trabaho mo at gusto mong bumalik sa agency. Babalik ka nila sa agency kabayan at ibabalik din ng agency yung ibinayad sa iyo ng iyong employer. Kasi ang sabi mo dito, naglilinis ka ng maraming bahay at nag-aalaga ka pa ng mga bata. Bawal yun kabayan. Dapat alam natin yung obligasyon natin. Maglilinis lang tayo sa isang bahay lang. Sa bahay ng ating employer. Kung sino yung nakasulat sa kontrata, doon lang tayo maglilinis. Hindi na tayo pwedeng maglinis sa bahay ng kamag-anak ng ating employer. Kapag ginawa yon ng iyong employer kabayan, pwede kang mag-complain sa agency. Tawagan mo yung agency mo kabayan. Sure ako na may agency ka dito sa ibang bansa. So, kontakin mo sila kabayan. Sabihin mo sa kanila yung totoo na inuutosan ka ng employer mo na maglinis sa bahay ng anak nila at marami kang bahay na nililinisan, mag-aalaga ka pa ng bata, so hindi mo na kaya yung trabaho. Magpabalik ka na lang sa agency kabayan. Yon ang maganda mong gawin. Ang follow-up question mo dito, makakauwi po ba ako ng Pilipinas? So sa experience ko kabayan, makakauwi ka lang ng Pilipinas or makakauwi lang tayo ng Pilipinas kung inaabuso na tayo ng ating employer. Kung halimbawa sinasaktan tayo, hindi tayo pinapakain ng maayos, hindi tayo binibigyan ng sahod, overwork tayo sa trabaho, yun ang mga example kabayan para makauwi ka ng Pilipinas. Kasi yun din ang na-experience ko kabayan sa previous ko na mga employer kabayan, na-experience ko na minaltrato ako ng aking employer. Kaya nag-break contract ako at umuwi ako ng Pilipinas. Nag-complain ako sa agency at nag-complain ako sa Philippine Embassy. Yun ang dapat mong malaman kabayan. Kapag sinaktan ka na ng amo mo, minamaltrato ka na, inabuso ka na, pwede kang umuwi ng Pilipinas. Pero kung overwork ka lang sa trabaho kabayan, pwede kang magpabalik sa agency. Dahil may provision period ang agency na 3 months. Observation yun kabayan. Observation period or provision period yun kabayan. Para ang worker pwede pang bumalik sa agency para ang isang kasambahay may option siya kung gusto niyang mag-stay sa employer or magpabalik siya sa agency. So yan kabayan ang advice ko sa iyo at sagot ko sa tanong mo. Sana nakatulong ako kabayan at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed ako sa comment ni Kabayan Ruby Francisco. Shoutout sa iyo kabayan. Ito yung comment mo sa previous ko na video. Hi ma'am, gusto ko po mag-abroad. Ano po agency po? Ang sagot ko sa tanong mo kabayan, ang agency ko sa Pilipinas is Global Pro. Dito naman sa Saudi, ang agency ko is Dermatog. So nag-apply ako sa Global Pro kabayan. May passport na ako at ang ipinasa ko na lang sa kanila nung nag-apply ako, yung passport ko at saka yung mga valid ID ko. Tiningnan ni sir at in-interview niya ako. Pagkatapos ng interview, binigyan niya na kaagad ako ng referral para sa full medical. So pinamedical na ako kaagad ni sir, yung secretary ng agency. Nag-antay lang ako ng ilang buwan. Kinumply ko lahat ng requirements at nakaalis na ako papunta dito sa Saudi. So yan ang sagot ko sa tanong mo kabayan. Global Pro ang agency ko sa Pilipinas. Pwede mo rin siyang i-search sa Facebook kung gusto mong mag-apply sa agency ko sa Pilipinas. Legit siya na agency kabayan. So thank you sa comment mo kabayan at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Lynn. Shout out sa iyo kabayan.
nag-comment siya sa previous ko na video about sa pagkuha ko ng OWA Financial Assistance. So ito yung comment po kabayan. Paano po pala pag hindi tinapos ang contract may makukuha ba? So sa experience ko kabayan, nung nag-break contract ako sa Bahrain, dahil nagka-problema ako sa employer ko, may nakuha ako sa OWA kabayan. Binigyan nila ako ng financial assistance. Tinulungan ako ng Polo OWA Bahrain. Binigyan ako ng referral. At sila yung tumulong sa akin para mapauwi ako ng Pilipinas. At binigyan nila ako ng referral para ipakita ko sa OWA sa Pilipinas. So kung may referral ka galing sa Polo OWA kung saang bansa ka nagtatrabaho, dahil nag-break contract ka, isa kang distress OFW dahil nagka-problema ka sa iyong employer at napauwi ka ng Pilipinas, pwede kang pumunta sa OWA sa Pilipinas kabayan at ipakita mo yung referral na galing sa Polo OWA dito sa ibang bansa. Yun ang na-experience ko kabayan. Nag-break contract kasi ako nung nasa Bahrain ako dati, nagtrabaho, dahil nagka-problema ako sa aking employer. So, 1 year and 1 month lang ako sa aking employer, bumalik ako sa agency, and then nagka-problema kasi ako kabayan sa aking employer at hindi ko natapos yung kontrata. At nung bumalik naman ako sa agency, pinatry ako ng mga employer, nagtrabaho ako pansamantala at hindi ko siya nagustuhan kaya nakapag-decide ako na umuwi na lang ng Pilipinas at humingi ako ng tulong sa Philippine Embassy. So sila ang nagbigay sa akin ng referral, yung Polo OWA Bahrain. So yan ang experience ko kabayan at sagot ko sa comment mo. Kapag nagka-problema ka sa iyong employer at nag-complain ka sa Philippine Embassy at nabigyan ka ng referral, may chance ka na makakuha ng financial assistance sa OWA tulad sa na-experience ko kabayan. 20,000 ang nakuha ko sa OWA dahil ako ay isang active member ng OWA. So, kailangan active member ka din ng OWA para may chance ka na makatanggap ng 20,000 pesos. Kung hindi ka kasi active member ng OWA kabayan, mas mababa yung makukuha mo at nakadepende pa yon kung may referral ka galing sa Polo OWA sa ibang bansa, kung saang bansa ka nagtatrabaho. Depende yon sa sitwasyon kabayan. Kapag may referral ka, dahil nagka-problema ka sa iyong employer, naging distress OFW ka, nawalan ka ng trabaho, at nag-complain ka sa Philippine Embassy, dahil nagka-problema ka sa iyong employer, nakakaranas ka ng pang-aabuso, so napauwi ka kabayan at nag-break contract ka, so naging isang distress OFW ka, kaya may chance ka na makakuha ng financial assistance. Pero kung umuwi ka ng Pilipinas dahil gusto mo lang umuwi at nagpaalam ka sa iyong employer, na uuwi ka tapos pinayagan ka ng iyong employer at ikaw yung bumili ng plane ticket mo, hindi ka makakakuha ng financial assistance sa OWA kabayan. Dahil kailangan nilang makita yung referral na galing sa Polo OWA kung saang bansa ka nagtatrabaho. Patunay lang na isa kang distress OFW. So tutulungan ka ng OWA kabayan. Kung umuwi ka lang ng Pilipinas at okay naman yung amo mo at ikaw yung bumili ng plane ticket mo at wala kang referral, hindi ka makakuha ng financial assistance na galing sa OWA. So, nakadepende yon sa sitwasyon kabayan. Kung isa kang distress OFW at active member ka ng OWA, makakakuha ka ng financial assistance na galing sa OWA. So, yon ang ibig kong sabihin kabayan. So, pasensya na, paulit-ulit na ako. Sana may natutunan ka, na-explain ko ng maayos, may nakuha kang idea, at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo sa mga sagot ko sa ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. At paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At paki-subscribe sa aking YouTube channel at paki-pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.